Hello po. Good morning po. First time ko lang tong ginawa ang mag-live sa FB. Dahil gusto ko sa inyo magpakilala. Ako po ang founder at president ng The Warriors Fighter for Humanity. Ang talagang nagtatag ng The Warriors Fighter for Humanity, ang paglipad ng Agila for our great nation, na hindi kinilala at nakilala. Pero nakalikom ako ng 1.2 na mga members na naniwala at buong tiwalang nagtiwala sa akin upang makatulong sa sambayan ng Pilipino. Ako po kasi ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo sa lahat ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, na bakit parang walang solusyon ng mga problema na kinakaharap na sambayan ng Pilipino. Unang-una na ang mga nagtataas ang pangunahing bilihin na hindi abot kaya ng mga maralitang tao. Pangalawa, ang mga bayarin na pumapatay sa sambayanan, lalo na ang mga elektrisidad. Unahin natin yung mga nagtataas ang bilihin. Bakit napakalawak ng mga kabundukan natin na siyang pwede mapagtaniman ng mga kailangang pagkain tulad ng mga prutas na kailangan ng mga tao para sa kanilang kalusugan? Bakit hindi natin ito tanan ng mga prutas na pwedeng anihin at ipamahagi sa sambayan ng Pilipino? Yung mga nangangalaga sa atin, yung mga nangangalaga sa kagubatan, bakit napakaliliit ng mga sahod ng mga kumukuha ng proyekto nito? Kung sino pa nangangalaga sa kalikasan, ay siya pa ang mga napakaliliit ng sahod sa isang buwan. 8,000 lang daw, nadidelay pa. Tapos bibihira pa sila magkaroon ng project. Papaano kung yung mga taong ito tamarin sa kanilang pangangalaga sa kagubatan natin, sa kabundukan? Kayo bang mga nasa Senado ang bababa upang pumunta sa kabundukan at magtanim para mapangalagaan ang ating kabundukan na ngayon kaliwat kanan ang mga sakunan dumarating sa atin tulad ng mga malalakas na bagyo na dulot ng mga pag-landslide nito, pagguho ng kabundukan dahil hindi na balanse ang lahat? Ano ba maitutulong nyo, DNR, sa mga ganitong kalakala na sistema na ginagawa nyo sa mga maralitang Pilipino? 8,000 kung ang mga katulong nga sumasahod ng 15,000 sa isang buwan, may mga benefits pa. Bakit yung mga maliliit na magsasaka na to na nangangalaga sa ating kalikasan, 8,000 lang ang proyektong sinasahod nila sa inyo? Paano nangyari yon? Pangalawa, ang pumapatay sa ating mga Pilipino, mamayang Pilipino, ay ang elektrisidad. Meron tayong tinatawag na proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na nuclear power plant. Bakit hindi ipagpatuloy yung nuclear power plant para matigil na ang pagpatay ng Meralco sa ating mga mamamayang Pilipino na napakataas ng kanilang mga sinisingil sa mamamayang ito? Yung binabayad sa kanila, kung ibibili na lang sana ng pagkain o gamot ng mga tao, napakalaking tulong para sa mga tao. Bakit ganon? Halimbawa, ako ba magtitinda ng yelo? Yung bang plastic ng yelo na gagamitin ko, kailangan ko ba kunin sa mga consumer, sa mga bumibili nito? Kailangan ba? Kailangan ba yung rep na gagamitin ko manggagaling sa mga buyers nito, mga bumibili nito?
Bakit lahat patong-patong, ang dami na tax, kung ano-ano pang mga etc. na pinapatong ng Meralco sa mga bayarin para tumaas lalo ang bill. Bakit ganon? Pagdating sa wala naman ako nakikitang mag bababa sila kunyari 5 centavos. The other day, 1 peso, 2 peso tinataas, dinadagdag nila sa singil nila. Bakit ganon? Ano bang klaseng mga demonyo itong mga dambuhalang negosyante na to? Wala ba kayo talaga mga kaluluwa para sa mga mamamayan na naghihikahos? Ano bang klaseng mga tao kayo? Tao nga ba talaga kayo? Ha? Aanhin mo ba ang kayamanan mo? Madadala mo ba sa hukayan? Mapasa iyo man ang isang buong mundo. Kung ito'y kapapahamak mo, baliwala, di ba? Bakit imbes na tumulong kayo pa pumapatay sa mga tao, talagang wala kayong konsensya? Bakit ganon? Bakit ang lalaki? Bakit ang tataas? Bakit ang tataas ng mga bilihin dito, mga ilaw? Yung tubig, bakit yung tubig patuloy na pagtaas ng tubig, ng mga bayarin sa tubig? Panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, libre lang ang tubig, kasama yan sa tax na binabayaran ng taong bayan, hindi ba? Bakit ngayon, patuloy na pagtaas yan? Libo-libo na sila maningil ngayon sa tubig. Bakit ganon? Ha? Ano ba nangyari sa inyo, Senado? Ako nananawagan sa presidente. Bakit ganyan ang problema? Bakit hanggang ngayon ilang dekada ba kailangan maghirap at magsakripisyo ang taong bayan? Ha? Sa mga oligarko na to at mga dambuhalang naglalakihang mga negosyanteng walang konsensya at walang puso sa mga maliliit at maralitang mga tao. Hindi ako nanghingi ng anuman tulong sa presidente o sa gobyerno. Never ako lumapit sa inyo. Ako lang ang presidente, founder, na hindi nakisiksikan dyan para humingi ng tulong sa inyo, sa gobyerno o anumang posisyon. Tumulong ako sa taong bayan ng tahimik. Pero ngayon, sobra na eh. Hindi na kaya. Kahit pambili ng gamot, wala. Pagkain, wala. Kasi napakamahal. Ano bang klaseng mga tao kayo? Ha? At saka bakit yung na yan, yung gera-gera, yung gulo-gulo na yan sa Philippine West? Nawala ako. Bakit yung gera-gera na yan sa Scarborough Show bakit hindi matapos-tapos? Bakit hindi matapos-tapos yan? Bakit hindi mapalayas yan? Atin yan, napanalo na natin yan Bakit hindi nyo tapusin yung laban na yan? Ano ba meron dyan? Bakit hindi nyo mapaalis yung mga demonyong kino na sakim na kumukuha ng ating property? Bakit ganon? Bakit kailangan maghirap yung mga taong bayan dyan, yung mga maliliit na mangingisda? Bakit kailangan pahirapan at magdusa sila sa mga pag-aari naman nila na beneficiary sila? People of the Philippines ang beneficiary kung ano mang yaman ang meron ng bansa. Ano sabi ng ano ba yan? Sabi isa pa to, sabi ng Meralco, taas daw ng mga coal. Bakit? May sarili tayong coal Bakit hindi nyo pag-aralan? May sarili tayong gas, yung petroleum natin. Ano ginagawa? Ano ba ginagawa nyo sa Senado? Ba't hindi pag-aralan yung petroleum na yan na mapakinabangan ng taong bayan? Ha? Ba't hindi nyo pag-aralan? Nakapagpagawa nga kayong bilyon-bilyon piso ng Senate building Bakit hindi unahin yung hindi unahin yung mga pangangailangan ng mamamayan? Yan petroleum na yan, yung oil na yan, pag-aralan ng mapakinabangan ng mamamayang Pilipino nang hindi na mag-angkat sa ibang bansa pa, nang hindi na pumapatay sa mga maraming sa pagdating sa bayarin. 'Di ba? Yung nuclear power plant natin, bakit hindi buksan yan para maintenance na lang ang binabayaran ng taong bayan? Ha? Bakit hindi nyo gawin?
Bakit patuloy na namamayagpag ang mga putang inang Meralco na yan? Nang dahil sa putang inang napakatataas ng mga bilihin ng mga bayarin dyan na pumapatay sa taong bayan, hindi na kaya. Gumising kayo ha. Yun lang.